normal ang pag-iisip, hindi po yan nawawala ng suliranin. At ang isang taong normal ang pag-iisip, nagtatagumpay po yan sa mga suliranin. Naniniwala kayo? Maganda po ang ating pag-aaralan. Dahil kapag ito ay nakapisado natin, tanda po natin, tayo po ay magtatagumpay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kapag po natin pag-aaralan, ang sabi po dito ay suliranin. Maganda, ano po? Sino po sa inyo dito yung nakakalam ng suliranin? Sino po sa inyo ang walang suliranin? Ako po'y madami, bibigyan ko kayo. Taas ang kamay ng wala at mabigyan. Yung walang mapaglagyan na. Ano po? Yung medyo naukulangan sa kanyang suliranin, sino dyan? Madagdagan. Kapag Jube, kulang pa? Talagang bagyan ng makauwi. Ano po? Suliranin. Alam niyo po ba na ang suliranin o problema ay kakampal po ng ating buhay? Once na ikaw ay isang taong kumpleto sa pag-isip, isang taong normal ng pag-isip, hindi ka po mawawalan ng suliranin. Sino po sa inyo ang hindi nawawalan ng suliranin dyan? O, yung nabubuhay ng talagang walang pakialam sa mundo kasi nga walang suliranin. O baka mali po kayo pinasukan. Abnormal po yung ganun. Totoo po yun. Ang isang taong normal ang pag-iisip, hindi po yan nawawalan ng suliranin. At ang isang taong normal ang pag-iisip, nagtatagumpay po yan sa mga suliranin. Naniniwala kayo? Kapag ang isang tao ay normal ang kanyang pag-iisip, yan po ay nagtatagumpay sa mga suliranin. Pag isang tao ay kulang ng isip, natatalo po siya ng suliranin. Kaya yung mga taong natatalo ng suliranin, yan po yung mga kulang ng isip. Ang sabi sa Panginoon sa Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At kapag ikaw ay simulang natatakot sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, magkakaroon ka po ng katalinuhan. At kapag ikaw ay mayroong karunungan, lahat ng suliranin, malalagpasan mo po yan. Bakit? Dahil ang Diyos ay bukal ng kasagutan. Lahat ng ating suliranin may kasagutan. Kaya napakaganda po natin pag-aaralan, ha? Lagi niyo pong isipin, suliranin. Ang suliranin ay kakambal ng ating buhay. Bakit? Pinaglilihila pa naman magulang mo, problemado na eh. Diba? Di alam kung ano nung hinihingi ng nanay. Pag naglilihi, hindi mo kung gatas ng ano. Yung tatay, di malaman kung anong gagawin. Gatas ng ano. Wala yun. May nagpapaharap ng gatas ng ano. Kaysa ka mo kung ano. Grabe ko po kasi yung ganyan maglihi. Nung naglilihi pa lang. Hindi po normal yung ganun maglihi. Pag-gatas ng manok ang hinanap nyo. Ano po? Kung ano-anong hinihingi. Hating gabi, hihingi ng bunga ng hinog na mangga. Hindi naman tagmangga. Saan kukuha ng mangga yan? Problema na. Nung mga anak na, problema pa din. Bakit wala pang ipon? Ang panganak na yun po, pinakamahina, 6,000, 7,000. Pinakamahina na po yun. Nung ipanganak, mag-aaral ang bata na mga problema pa din ang magulang. Hanggang sa tumanda, laging may problema. Bakit? Ang ating buhay ay kakambal ng problema. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, kapatid, pag tayo pinasa Panginoon, magtatagumpay po tayo sa mga problema. Kaya nga po kami kantahin yung composition mong awit, si Jesus ang kasagutan. Pag pinuklat niyo po yung aking YouTube channel, For the Nations, nandiyan po yung mga composition kong awitin. Meron po niyang isa na si Jesus ang kasagutan. Kaya lahat ng ating problema, nasa Panginoon po ang kasagutan. Oo, wala kay kapitan. Sa ating nga ng mga pagkabalan ng ibang eleksyon na naman. Partan daw ang mga bagong, bakit? Para daw mabagong barangay, hindi subukan mo. Subukan mo, makapalit ka ng bago, kung mababagong barangay. Ano po?
O, ibuto mo ulit yung dati kung mababago pa din ang barangay. Sige. Sino man ang manalo ng kapitan, tandaan mo kapatid, pag wala ang Panginoon, hindi mababago ang barangay. Kaya ulitin ko sa inyo, ang pipiliin natin na dapat iboto, yung taong may takot sa Diyos. Bakit? Ang pasimula ng pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Si aking Solomon po, napakatalino. Bakit? May talino galing sa Panginoon. Diba? Mayroong dalawang mag-asawa at babae, nag-aagawan doon sa isang sanggol. Ang sabi nung isa, aking anak yan. Sabi nung isa, akin yan. Eh, yung anak mo patay na. Ang ginawa, dinala sa hari. Ang sabi ng hari sa madaling istorya, sige, parang hindi na mag-away. Hatiin na lang yung batang yan. Oh, ano sabi ng baking magulang? Sige, hatiin yan. Hatiin. No? Ano sabi ng tunay na magulang? Awag mo, ibigay nyo lang ako sa kanya. Di ba napakasimple? Pero nakahula ni Solomon kung sino may hati. Ikaw ba naman papayag ang hatiin ng anak mo? Di ba? Ibigay mo na lang yan dyan. Doon niya nalaman. Ang pasimula ng pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Kaya kapag ikaw ay may takot sa Diyos, hindi ka po kayang gapain ng problema. Diba? At problema, ang mamamroblema sa mga taong may takot sa Panginoon. Magtataka yung ibang tao. Bakit kaya yung kapitbahay ko? Bakit kaya yung kabarangay kong yan ay marami namang problema. Pero bakit parang hindi naman problema? O ba? Palagi nakangiti. O? Ang mga Kristyano, lagi nakangiti. O? Lagi nakangiti. Pag hindi mo minigyan Kristyano, ay bungi. O? Bungi. Kaya di makangiti. Pero pag Kristyano ka, kahit may problema, makakangiti ka talaga eh. O ba? Kahit ka bungi, pagpasa ka Kristyano, kahit bungi. Ang mahalagang umingiti. Di mo ba? Kasi kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, alam mo na may solusyon ang problema. Amen. Alam niyo po ba yung mga taong natatalo ng problema? Iyan po yung mga taong hindi alam kung paano solusyonan ang problema. Yung napakalit na problema, problemado siya. O yung ibang ako naman problema sa problema ng iba eh. Yung kapitbahay kong yan, yung anak niya, napakapasaway. Ano ba problema na sa anak ng kapitbahay? Hindi na nagbago-bago. Eh, samantalang siya, hindi nagbabago. Diba? Ano yung problema? Ang problema ng iba. Hindi nga masolusyonan ang kanyang problema. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, alam mong solusyonan ang problema. Kaya hindi ka po magagapi. Bakit? Dahil ikaw ay may talinong ibinigay ang Panginoon. Lagi niyo pong isasaksak sa inyong puso't isipan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Sabi sa Biblia, kung ang iyong pananampalataya ay kasi nakilaman ng butil ng mustasa, yung bundok na po lilipat sa dagat. Pag sinabi mong bundok, lilipat sa dagat, lilipat po yan. Ibig sabihin, yung bundok ng problema, mawawala po yan. Pag ikaw ay nasa Panginoon. Diba? Bakit? Eh, ayon sa iyong pananampalataya, sabi ng Panginoon, gagawin niya ang iyong gusto. Kaya pag pananampalataya mo, Panginoon, itong problema ko ay talagang, sabi niyo, pag pananampalataya, Panginoon, gagawin niyo. Gagawin po ng Panginoon yan. Opo. Bakit? Dahil gagawin ng Diyos ang nais mo ayon sa iyong pananampalataya. Kaya ang problema, madali pong solusyonan kapag ikaw ay nasa Panginoon. At alam niyo po ba ang Diyos? Ito'y ayon na rin po sa sarili kong karanasan. Ang Diyos po ay magaling tumugon pag wala ka na pong magagawa. Sa mga huling minuto, yung problema, kailangan masolusyonan. Sa huling minuto, pag ano ng Diyos na wala ka na magagawa, sasagot po ang Panginoon sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos. Pero pag alam ng Diyos na malakas ka pa, at kayang-kaya mo pa, minsan pinababayaan mo tayo ng Diyos. Bakit? Eh, hindi natin naribili sa Diyos yung pananampalatayang 100%. Di ba? Sa mga nalulunod, bigyan ko ng example. Kung kayo ay sasagip ng nalulunod, huwag ka pong sasagip na ang nalulunod ay malakas pa. Yung talagang kalulunod pa lang, isasama ka po niya sa ilalim ng dagat. Isasama ka niya sa kamatayan. Hintayin mo siya manghina. Opo, yan ang technique yan ha. Kung kayo sasagip,
Hintayin mo, panuulin mo muna siya na siya ay mahina na. At kapag siya ay mahina na, hindi na siya nakakahawak. Kasi pag malakas po yan, kung ano mahawakan niya, pag nahawakan niya yung tainga mo, piglas yan. Uuwi ka, wala kang tainga. Di ba? Ay kung ilong mo mahawakan, di uuwi ka, kakabiyak ang ilong. Kaya ang gagawin mo, pahihilahin mo muna yan, makikita mo, bigla mo titigil ang pagkawag-tawag yan. At saka mo siya hahawakan sa buhok, doon mo siya sasagipin. Lahat po may proseso. Ang Diyos may ganun, kapag nakikita ng Diyos na napakagaling ka natin, ayaw tayo tulungan ng Diyos. Opo. Ayaw tayo tulungan ng Panginoon. Bakit? Hindi po kasi natataas yung pangalan ng Panginoon ay kaya ako nagawa ito dahil, siyempre, ako pa. Yeah. Ako pa. Opo. Diba? Maraming ganyan tao Laging ako pa. Pero pag wala ka nang masabing ako pa, at iiyak-iyak ka na, diyan po ang Diyos kikilos at gagawa ng himala sa buhay mo. Bakit? Para malaman natin na wala po tayong kayang ipagmalaki. Maliban ang Diyos ay sumama sa bawat isa sa atin. Kaya po sa buhay natin ang problema, hindi po yan nawawala. Hindi po nawawala problema sa buhay natin. Sapagkat ang problema nga po ay kakambal na po ng ating buhay. Kung ayaw yung mga problema, hindi bahala kayo, uwi na kayo sa langit. Masaklap kung pauwiin ka dun. Diba? Ay kung pagdating mo dun, nilakad ka pa. Alik! Iiyak ka naman. Ang lahat ng pangyayari ay nasa panahon sa ginagawa ng ating Panginoon. Sa aklat po ng awit 27, talatang 1. Ako babasahin ko. Sabi ko ay ganito. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Pakatatandaan po natin kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, ang Panginoon po ang ating ilaw. Sino ba ang mga naliligaw sa dilim? Siyempre, walang mga ilaw. Sino ang nadalapa o naglalakad sa dilim? Siyempre, yung mga ilaw o ang mga walang ilaw. Di ba? Ngayon, kung wala ang Diyos sa buhay ng isang tao, sisiguraduhin ko, haliligaw at madalapa po siya sa kanyang pinaglalakadan. Bakit? Dahil hindi niya po nakikita ang kanyang patutunguhan. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, gaano man kadilim ang ating daraanan, hindi nga po madadapa. Bakit? May ilaw ka. May ilaw ka at ito ay ang ating Panginoon. Kaya kahit gaano kabigat, kadami ang problema, tayo po ay nagtatagumpay. Bakit? Dahil nakikita mo yung solusyon sa iyong mga problema. At lagi po natin tatandaan, kapag tayo ay nasa Panginoon, gaano man karami ang problema, mas marami po ang kasagutan. Mas marami ang kasagutan. Alam mo po ba, dadating pa lamang sa atin ang problema, alam na ng Diyos ang kasagutan. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kasagutan. Ay pero yung mga tao walang takot sa Panginoon, kaya sila natatalo ng problema dahil wala po silang alam kung paano ito solusyonan. Kaya napapalitan natin ng problema sa pamilya, nagbigti. Nagbigti. Eh, ang malapit yung pagkakabigti, nakaluhod. Hindi. Nakaluhod. Nakaluhod. May nagbigti mo talaga nakaluhod. Patay. Samantalang yung nagbigti, umakit siya sa bubong ng bahay, itinali sa paluko yung talagang kanyang lubid, sabay talon. Hindi po namatay. Bakit? Bulok na pala yung kahoy na naglang. Sa tapak ng enduro, hindi pipilay-pilay. Nakita yung tatay, tinadyakan, ang lamog siya. Di ba? Akala niya, solusyon na sa problema yun. Ay kung napilayan lang siya, hindi akong buhay siyang pilay. Di ba? Ang problema, nandyan lang po yan. Kahit hindi mo po hanapin, dadating yan. Maniwala kayo sa akin.
Dumarating po ang problema kahit hindi hanapin. Ganun din po ang solusyon. Ganun din po ang kasagutan sa problema. Kahit hindi mo hanapin, kapag kasama mo ang Diyos, iyan po ay kusang dumarating at ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Bakit? Dahil sa Panginoon po ay may kasagutan ang ating mga problema. Ang mahalaga lamang, tayo po ay magpatuloy at maglingkod sa ating Panginoon. Upang sa gayon, hindi po tayo madaig ng mga problema. Kaya wala pong Kristiyano na dadadaig ng problema. Dahil bakit? Sagana po tayo sa kasagutan. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Tandaan niyo po kapag tayo nasa Panginoon, may kaligtasan. Naniniwala po kayo? Kahit saan ka pumunta, ligtas ka. Bakit? Nandiyan ang Diyos. Opo, nandiyan ang Diyos. Di ba? Ako naranasan ko, kinagat na akong ilang bisis ng aso Ang namamatay, yung aso. O, naranasan ko, nakatapak ako ng ahas. Nakita ko yung ahas, namimilipit sa pako. Nakatapakan ko sa puntot. Hindi naman ako pinakagat. Masabi ang ahas na, pag dinapakan doon sa puntot, tumutuklaw. Bakit hindi ako tumutuklaw? Bakit? Andiyan ang kaligtasan natin sa Panginoon. Ay, hindi ko naman sinasadit tapakan siya Bukas, hara-hara siya sa daan ko Salamat siya, di siya nauro. O ba? Siyempre nung makita ko, talon ako, natakot din ako. Pero tanda natin, lagi mo tayong ligtas sa biyaya ng Diyos. Sino ba ang ating katatakutan? Tandaan po natin, kapag ikaw ay anak ng Diyos, kapag ikaw ay Kristiyano, wala kang dapat katakutan. Malakas ang iyong loob. Ang Kristiyano matapang. Walang Kristiyano duwag. Maniniwala po kayo walang Kristiyano duwag? Ang kaduwagan ay hindi po sa Panginoon. Kailangan ang Kristiyano matapang. Hindi ko na po sinabi magwala ngayon na hawak kayo kita. Hindi po matapang tawag ng galasin. Galasin po ang tawag doon. Pero yung matapang, pag may problema, humaharap. Naniniwala po kayo, nakakita na ba kayong tawang tapang? Ang tawang matapang, ako sinasabi ko po sa inyo, walang kinatatakutan. Problema, haharapin niya yan. Bakit? Andiyan ang Panginoon na yun. Di po ba? Kaya, ang anak ng Diyos ay wala po kinatatakutan kahit sa damang ng problema. Kahit sa sakit, kahit sa kahirapan, kahit sa kawalan, hindi ka po matatakot. Magpapasko na. Ang aking inaanak ay 12. Yeah. Ano po? Magpapasko na ang anak ay 12. Aba, ay bakit ka matatakot? Nandiyan naman ang ating Panginoon. Hindi po dapat tayo matakot. Bakit? Sabi ko po sa inyo, ang solusyon ay palagi po ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya wala kang dapat katakutan. Dapat ang manalo sa barangay. Eleksyon na po kasi, nagkalak na po mga kandidato. Dapat ang manalo sa kapital ay si ganito si ganyan. Sa konsel ay si ganito si ganyan. Kasi pag ang manalo si ganito, nakoy, pag may ayuda, hindi makakarating sa akin. Bakit may takot na hindi maayudahan? Mamamatay ka ba pag hindi ka nabigyan ng isang takal na bigas? Pakialam ko kung sino manalo kapitan. Diba? Eh, nandiyan ng Diyos. Diba? Pakialam ko kung sino manalo kapitan. Nandiyan ang Panginoon. Ang mahalaga, nagtitiwala ka po sa Diyos. Pero inuulit ko sa inyo, maging magalinis magbuto. Sabi sa pumili, vote wisely. Okay? Maging matalino sa pagboto. At ulitin ko po sa inyo, kailangan ng iboto yung may takot sa Diyos. Hindi po yung may takot sa asawa. Diba? Ang dapat iboto may takot sa Diyos. Hindi may takot sa asawa. Talagang nauwi yung sinabi yung asawa. Talagang uwi. Nakikipag-ritual ka pa tuwing na. Ay, uwi. Kailangan na iboboto, may takot sa Diyos. Pag sinabi may takot sa Diyos, kita niya ang problema ng barangay. Naniniwala po ako dyan. Pag ang tao may takot sa Diyos, talaga po,
Malawak ang isip. Opo, kita niya po yung problema ng kanyang nasasakupan. Parang agila. Ang agila po pag tumingin, malayo. Malayo, mataas ang mata. Pero kapag ang isa nakita kong agila, mataas ang mata, nangungula, alit po yun. So, tingnan niyo po yung mata ko, baka nangungula. Mamaya, tama lang pala yun. Kaya pala malayo ang tingin ay talagang nalulubat na. Ano ba? Bawang agila po, malayo pa na. Malayo talaga. Pero pag tingin ng isang agila na ganun lang palagi ay malayo. Oh. Kaya ang agila, malawak ang pananaw, malawak ang isipan. Nakikita niyo yung kanyang hinaharap. Nakikita niyo yung kanyang mga dapat harapin. Kanya po ang dapat ugaliin ng isang nanunungkulan. Malawak ang kanyang pananaw. Pag sinabing malawak ang kanyang pananaw, inuuna yung kapakanan ng nakakarami kaysa sa kanya. Naniniwala po kayo doon? Nang magka-problema sa kaharian ng Solomon, yung dalawang babae, kung tutuusin, hindi niya dapat pansinin yun. Pakialam mo dyan. Diba? Pero bakit siya pa humatol? Alam-alam po sa buhay ng tao, siya na po ang humatol, hatol na matuwid. Diba? Kung tutuusin, pwede niya muna ibigay sa mga tauhan niya yun para hatulan. Pero talagang siya po ang humatol, hatol na may katwiran at may takot sa Diyos, kaya ako namayani ang katotohanan. Kaya dapat ang nanunungkulan, inuulit ko, may takot sa Diyos. Bakit? Upang kung magkaroon ng suliranin ng ating barangay, kaya niya po itong solusyonan. Ano po? Connected sa eleksyon, ano po? Bakit napunta sa eleksyon? Eh, mag-eleksyon na eh. Di ba? Tayo ang inaasahan ng ating barangay at tayo din po ang gagawa ng ikagaganda ng ating barangay. Kapag ka po tayo nagkamali ng ating ibinoto, para mo na din pong inilagay ang iyong sarili sa pagkakamali. Tapos nangangawa-ngawa. Nangangawa. Pag nag-pandemic, ako, kaya inuulit ko po sa inyo, may takot sa Diyos ang ating ilagay ng nanunungkulan. So, ang sabi doon, kapag daw ikaw po ay may takot sa Panginoon, wala ka na pong katatakutan. Bakit? Dahil ikaw ay sinasamahan ng ating Panginoon. Sino pa ba ang ating kasisindakan? Yan po ha? Ito po yung sabi ni David. Siya rin David, bakit matapang? Yan po ay bata pa lang, siya po ay pastol na ng lupa. Kaya nga po nang lumunin ni Goliath, ang mga Israelita, sino lalaban sa akin kapag kami natalo nyo, aalipinin ninyo kami. Habang panahon, o kapag kayo namin natalo namin, aalipinin namin kayo. Ay yung pinakamalaki sa Israel na si Saul, Haring Saul, yun po pinakamalaki, hari pa. Siya dapat nagkagaman kay Goliath. Kasi matangkad po siya eh. Siya pati ang mandaligma. Pero hindi po siya nakalaban. Ito naman kuskusin na bata, galing gubat, nagpapasok ng tupa eh. Nakita niya daming tao ko. May ano dyan? Uy! Yung malaking Goliath na higanti, nakahamon na naman. Kung sino daw makakatalo, alipinin daw natin sila. Pag tayo doon natalo, tayo doon alipinin. Wala makalaban. Naisip ni David, pag kinakain ng leon yung mga tupa ko, binabasag ko lang po yung pangalan yun. Sabi niya sa hari, Haring Saul, kaya ko yan. Bakit? Pag kinakain na, kinukuha ng leon yung mga tupa ko, binabasag ko lang ang pangalan yun. Eh, gano'ng kalakas ng leon? Hindi po yung leon na tagababa, ha? Pagditimanda. Ang sinasabi ko muli yun, jungle fighter. Yung sinasabi ko muli yun, yung po ay jungle fighter. King of the jungle, hari ng kagubatan, yan po ay yun, hindi po si Tarzan. Opo, hindi po si Tarzan hari ng kagubatan. Kasi hindi ko pa nakita si Tarzan eh. Leon ang hari ng kagubatan. Yung sabi ni David, bakit mo lang? Sa isip niya, walang lumalaban dito. Pero kanya ko ito eh.
Dahil ang mga leon na, binapasag ko lang ang pangay. Gano'ng kalakas pa ang leon? Pati mga pangay, tigre na, takot kay leon. Di ba? Oh, gaano gaano katindi at ikilig para matakot sa iyo. Tapos baka alaan na musmusin. Ang laging daladala ni David ay tungkod. Kasi yung mga tupa, ay mga pastor, laging kung may hawak na tungkod yan. Tapos yung tungkod po niya, may kalawit na gano'n hawakan. Tapos yung tupa, pag malalagay sa bangin, kaya may gano'n yun, ang kalawit niya po na tupa yun. Yun lang lagi ang daladala niya. Opo. Pero sabi niya, kaya ko talaga to. Ayaw sa ulo, kaya ko ito. Yung uso nga po pinapatay ko kapag kinukuha yung aking mga tupa Binabasok ko lamang po ang panga. Alam niyo bang uso? Ay napakalaki po niyan. Ang uso po tumatayo, 6-footer po yan. Ba? Ay kapag ang uso tumayo ganito kalaki, nakikiuso yun. Nakikiuso lang yun. Ano po? Ang laki po ng uso, pero sabi ni David, kaya ko yan, mahal na aki. Bakit niya nasabi? Dahil may takot po siya sa Diyos. Tapang niya. Ay di pinagbigyan siya ng hangin. Sabi ni David. So, pinagtawanan muna siya niya, di Gulayat Ano sabi ni David? Sino kang hahamak sa Diyos ko? Sabi niya, kukunin ko at pupugutin ko ang iyong ulo. At dinanata po sila. Alam mo kung anong ginamit ni David? Kinagap lang. Tagpitaw na po hindi ba ito Opo, paikot. Opo. Sinamahan lang na siya ng Panginoon. Nung pagbitaw niya po ng kanyang bato, tinaturo sa po, sa loob si David, si Gulayat. Isa laki pa naman ngayon Ulo pa lang talagang tinamahan Bagsak. At ang bagsak po ni David, hindi pa kaya, ay Gulayat, hindi pa kaya. Hindi yung kakaibang bagsak niya, patao. Talagang kakaiba. Kapag ang Diyos na pumilos, kakaiba. Mamamanga sa paligid mo, bakit? Kapag sinamahan ka ng Diyos, wala kang imposible sa iyo. Malaking problema, Gulayat na problema, bagsak po yan. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Diba? Kung inyong iisipin, musmus na bata, pumarap sa higante, bagsak yung higante. Walang imposible kapag kasama natin ang Diyos. Yung mga higante natin problema, yung mga higante natin pagsubok, yung mga sakit natin, kaya-kaya kung mapagsakin ng Diyos yan. Kaya-kaya pagalingin ng Diyos yan. Kung magtitiwala ka lang sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag na huwag po tayong aalis sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil nasa sa Diyos na po ang lahat ng ating kasagutan. Ang sabi nga sa pangalawa, kung buhay lipot ng kaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway na, mabubuwan lamang sila at mapapaliwara. Diba? Si David, nung siya nagpapastod ng mga tupa, lahat ng pangalit nandyan. Kasi ang mga tupa, paborito po ng leon, paborito ng tigre, paborito ng mga uso, paborito ng mga tulisan ng tao. Noon kasi agawan. Pag marami ng tupa, agawin ng mga tulisan yan, ay nakikipaglaban po siya doon. Pero kasama niya ang Diyos, kaya hindi po siya nagapit. Bakit? Kapag kasama natin ang Diyos, hindi po tayo kaya gapit ng anumang problema. Kaya kung may problema tayong mabigat, lagi natin isama ang Panginoon. Lagi tayong lumapit sa Diyos upang tayo po ay magtagumpay. At kung wala ka pang mabigat na problema, huwag mo nang hintayin na mabigat pa yan bago mo tawagan ng Panginoon. Ngayon pa lamang, isama na po natin ang Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay magtagumpay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Inuulit ko po sa inyo kapag nasa Panginoon, gaano mga kalaki ang suliranin, may kasagutan. Dahil sa lahat ng ating kailangan, si Jesus pa din po ang ating kasagutan.
Tayo po tumayo, tayo po langin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Purihin po o Diyos ang inyong dakilang pangalan. Pagpalain po bawat sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming kasalanan. Sa isip, sa salita at sa gawa. Malaki man o maliit, marami man o kaunti. Hayag man po o God o di hayag, sinasadya man po o hindi. Kayo nawa o Diyos ang magbigay sa amin ng karunungan, lakas ng pananampalataya at katawan, talino, upang mapagtagumpayan po namin ang aming mga suliranin sa bawat araw. Salamat po ng marami sa inyong lahat ng kapulihan sa pangalan ni Jesus. Amen.